Digong. Ayan ha, Digong. Digong, hindi na babakante pala si Digong sa Dahig. Putek, pumunta yung mukhang bumembang si Digong. Bumembang! Digong, bumembang! Lupit ni Digong. Bumembang po si Digong dahil nagpunta po ang kanyang betka. Na. Ang betka ni Digong pumunta sa Dahig with love. Bembang! Sa ibang balita, talagang maraming nagmamahal kay FPRRD. Bukod sa kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Avancenia, spotted din sa Dahig ang kanyang rumored girlfriend na si Cagayan de Oro City Councilor Joylene Girly Balaba. Yun! Bembangan na! Kapit talaga ni Digong! Bumembang! Oh, teko. Makakita niya, nakakulong, no? Putek, oh. Kasama pa ng anak niya, oh. Si Sarang Tililing, oh. Demonyita Impactita, oh. Binembang, eh. Tek, no? Ang galing ni Digong. Nakakulong, may dalaw, bembangan, eh. Nabigong bisitahin ni Balaba ang dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules. Ay po, tek, hindi pala nabembang. Sa labas lang, hindi nakapasok. Hindi nabembang. CC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporter na nag-camp out sa labas ng... O, tek, sa makakita niya, no? O, ayos lang sa kanya na, eh, no? Yung kabit ng tatay nila, yung dating asawa, tapos yung bagong kabit. Ayop, iba talaga Duterte. Ang ganda ng family breeding. No? Nakasama sila, oh. Ang ganda ng family tree nyo, ha. Ang ganda ng family tree nyo, ha. Ha? Ganda ng family tree nyo. Ang daming sanga. Sun facility. Dumala rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara kung saan na-meet niya si Zimmerman. Oh, nagkakita pa sila, eh. Yung binembang ng binembang, tas yung bebembang, eh. Basta puro bembang, eh. Tapos pagdating naman sa anak, iniiyot, iniiyot, iyot. Endorso ang bise o nang-bise si Balaba noong midterm elections at tinawag pa itong mommy sa isang campaign rally. Mommy! Ayop! Nabembang nga, mommy na tawag ni Sara, eh. Nabembang to. Mommy. Diba? Meron kaya tayo makikitang bagong Chongkiti lalabas? Gagano naman. Ay, ako ang anak ni Digong. Anong pangalan mo? Chichi. Yeah. Anong pangalan mo? Yung isa, Kitty. Pusa. Yung isa, anong pangalan anak? Pusi. Watcha, Xi Jinping. Okay, isama na po natin to. Siyempre, hindi natin makakalimutan. Ito po, huwag natin kalimutan ito. Ito po ang pinakasikat na high school sa Davao. Kitang-kita nyo naman. Ang ganda, di ba po? Harap sa putek. Rap! Pasulong putek. Rap!
Kitang-kita niyo naman po, anak ng putek, oh. Tignan mo naman. Yan ang pinakamalaking high school sa Davao. Ang ganda, di ba? Putek. Putek. Magkakaroon ka ba naman ng eskwelahan na ganyan? Anak ng putek, oh. Oh. Mga bata, oh, oh. Oh. Harap sa putek. Rap! Putik. Biro mo. 51 billion. DepEd Secretary. DepEd Secretary. Si Sara, hindi niya man naayos yan. Tiga Davao siya. Anong klase yan? Yung pera natin, ginawa lang pang abogado. At hindi lang yan, ha. Hindi lang po yan. Ito po, ha. Ito po, as of the moment, binaba po ang Davao ngayon. Oh. As of the moment, ito po, ha. Ayan po yung, ayan, ha. Ayan yung mga putek. Oh, tignan nyo, ha. Hindi po, hindi AI to, mga DDS. Ayan, post yan, ha. Oh. Oh. Tignan mo, ha. Tignan nyo. Putik ko. Oh. Ganyan yung katsaga yung mga estudyante. Oh. Eto pa. Oh. Asa ng 51 billion. Oh. As of the moment. Umambun lang po, ha. Ayan, oh. Umambun lang yan. Oh. Oh. Davao Emergency Response and Fire Volunteer. Oh. Putik, tignan mo yung response team nila, oh. Putik na 2x2 na bangka. Ano to? Kawawa naman, oh. Tignan nyo naman po, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Yung response volunteer nila, ayop, men. Ang lupit. Ang lupit, men. Ito, pakita ko sa inyo. Ang lupit ng ano nila, naka 2x2 na bangka, oh. Ano yan? Yung fire volunteer nila, oh. Anak ng weteng talaga, oh. Ayan, oh. Putik, oh. Kakaiya. Tignan nyo. Ano ba yan? Walang isang plano, putik, oh. Ew. Stupid. Oh, sabi ni Joby, wala na yung 51 pinambili ng kepias ng Davao. Uy! $51 billion pinambili ng kepias ng Davao. Ayan po, putik ko. Ambon lang yan, ha. Wala pong ulan. Ayan, tignan nyo naman, wala pong ulan. Ambon lang. Putik, tignan mo, kakadiri, oh. Oh. Oh, yan. Yan po ang yan po ang Davao na pinaglilingkuran ng mga Duterte na gustong-gusto nyo mga inutil. Okay, dumako na po tayo dito kay Powa. Kinumpirma ng Korte Suprema na isa si Attorney Michael Powa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanyang petition for prohibition laban sa impeachment trial. Bakit sa tingin nyo, bakit po kinuha uli si Powa? Dati po, nagtataka tayo, oy Powa, ano ka pa rin pala eh. Kay Sara ka pala eh. Pero may iba pa palang anggulo. Anong anggulo yun, Yolo? Kasi nga po, kapag meron kang client to lawyer relationship, hindi ka pwedeng magsalita para ilaglag mo yung kliyente mo. Makakasuhan siya ng korte. Tama, di ba? Kaya automatiko ginamit ni Sara yon, client to lawyer relationship, para hindi makapagsalita si Powa. Ngayon ko lang na-realize eh. Ayan, oh.
POA's entry as VP Sara co-counsel to stop him from testifying in impeachment trial. Tama nga naman. Kasi po, eto, well, kung ako ang tatanungin, medyo inaasahan ko na rin na gagawin kasama ng legal team si Attorney Mike Powa. Kasi sa totoo lang pwede po silang magtago sa principle ng lawyer-client confidentiality. Makikita po natin ang isa na namang attempt to deflect sabi ni Congressman Asidre. Ano po ba yung tinataglay ni Powa? Tandaan nyo po, na kay Powa po ang dinamita tungkol sa AFP. Ano pong AFP? Yung AFP po na mga illegal na ginawa nila sa AFP. Ano po ba yon? Unang-una po dyan yung safe houses. Yung safe houses po na nagkakahalaga po ng milyon na mas mahal pa po kesa mag-check-in ka sa hotel na pinakamahal sa Pilipinas. Yun po. Yun po ang hawak ni Powa. Pangalawa, ano pa ang hawak ni Powa? Si Powa po ang nagdeklara ng Youth Summit. Si Powa ang nagdeklara ng Youth Summit. Ano yung Youth Summit? Na nagbigay daw po ang DepEd ng pera sa Youth Summit, pero tinabla to ng PM ng AFP at sinabing may sarili silang ginastos doon at libre. Yan po ang hawak ni Powa dinamita. Pangatlo, ano pa ang hawak ni Powa? Sa pagkaalis po ni Mercado na sinuhulan ni Sara ng 50,000 kada envelope, si Powa po ang pumalit sa procurement. Sa mga procurement, ano po ba yung procurement? Procurement po ay legal way o legal system ng government kapag pupunta ka po ng bidding. Kasi sa government po, kailangan may bidding ka at kung mananalo ka sa bidding, sa'yo mapupunta ang proyekto. Ngayon po, si Mercado po, inalis po ng Davao Group ni Gina Acostang patay na. Si Sulaika patay na rin. Pinatay ni Sara yan pinatay. Yan pinakita ko sa inyo. Pinatay. Gina, play dead. Disturbing. Diba? Gina, play dead. Sulaika, play dead. Bleh. Eto, basahin muna natin to. Sa tingin ko rito, sa hakbang na ito, ginawa ng kampo ni Duterte, Sara, sa tingin ko, papigil ito para kay Mike Powa na tumistigo sa impeachment court. Yun na nga po. Hino-hostage ngayon ni Sara si Michael Powa. Dahil nung una, umalis na yan. Nagbunyag na rin si Powa na walang binibigay na envelope sa kanya. Ang sinabi niya yon, walang binibigay na envelope sa kanya. Pero, sa tono ng pananalita ni Powa, nung nandun siya sa procurement, syempre, lahat po na sabihin ni Sara, ina-approve ni Powa sa procurement, sa mga bidding. Kung sino ang pwedeng aprobahan na magkakaroon ng kickback si Sara sa government project. Kaso, si Powa, kung gugustuhin niya man tumistigo, hindi po pwede. Kasi po makakasuhan siya ng client-lawyer confidentiality or client privilege, attorney-client privilege, na kung saan lahat ng sinabi po ng iyong kliyente, alam mo, sinabi niya, oo, pinatay ko po yan, attorney. Kasi aamin ka sa attorney mo, okay, wag mo nga aminin, pumatay ka. Wag mo nga aminin. Talaga, attorney, oo. Hindi pwedeng i-disclose
ni POWA yon. Kahit umamin ng kliyente mong pumatay siya, nagnakaw siya, bilang abogado, yun ang privilege. Kahit itistigo yon. Itistigo yon ng iyong attorney, bawal yon. Bawal yon. Doon po, nakakulong si POWA ngayon. Non-disclosure, di ba? NDA. Anong NDA? New Delivery Authority? Di ba? Yan po ang kalagayan ni POWA ngayon. Medyo masalimuot, medyo nakakulong at sinasakal ng tadhana. Hindi nga eh. Kahit gusto niya magsalita, hindi siya pwede magsalita. Kasi nga, hinire pa rin siya na lawyer. Diba? Diba? Hinire pa rin siya eh. Wala siyang magagawa. Kahit gusto niya magsalita, diba? Kasi nung hindi na siya lawyer, nagsasalita na siya, kausap si Jinky Luistro eh. Kausap niya eh. Hindi talaga nagsisinungaling si POWA nun eh. Sinasabi niya, nakaramdaman ni Sarah, POWA, play dead. Non-disclosure agreement. Tama. Diba?